Ito na may tanim ebidensya. Kita niyo? Adyan yan sa Buljakan. Nagpapapasok sila. Okay? Ilang araw na nilang ginagawa na nagpapapasok sila ng mga sako, mga karton na hindi dumadaan sa scanner, na hindi nila pinapaalam kung ano yung laman ng kanilang mga daladala. Unang-una, hindi nandiyan sila para mag-serve ng warrant of arrest. Kung bubuksan ninyo ang inyong isipan, lahat ng mga nanonood, bakit sila may mga daldala mga karton na mga sako? Kasama ba yan sa warrant of arrest? Kasama ba yan yung magbit-bit ng mga kung ano, hindi natin alam kung ang box na yun ay laman ay pulburon o bomba kung ano paman o baril kung ano paman na itatanim nila at palalabasin nila na ito ay from KOJC. Tapos ang kapal ng mukha ng mga buwaka ng inang ito, mga kababayan, na magkipag-ugnayan ang gobyerno sa GMA network at sa iba pang mga ahensya para labanan daw ang fake news. Dapat labanan natin ang mga bangag news kasi ang pinapakita nila sa inyo lahat ay pang-adik, pang mga adiktos o mga bangag po talaga, wala sa katinuan. Kaya sabi ko nga, paulit-ulit, kung pababayaan ninyo ang inyong bayan na pinamumunuan ni Romualdez na nangangarap na maging presidente sa 2028 at gustong tanggalin si Sara para mag-ari-arian sila, para pamunuan na kayo tuluyan ng mga demonyo. Nakakagalit po ang ginagawa ng mga hayop na ito na ayaw nilang tumigil sa pagtatanim ng ebidensya. Okay? So ngayon, mga kababayan, sabi ni Hazel Corpus, mga AFP, walang walang pagmamahal, walang pakialam. Okay? Nag-iwan ng mga high-tech na cameras para ma-monitor si Pastor Kibuloy. Wala si Pastor Kibuloy sa loob. Okay? Yan ang sigurado. Kung nandyan si Pastor, matagal na nilang nakuha yun. At di naman siguro kasing bangag yun, ni Bangag Junior na maglalagi dyan. Ngayon, mga kababayan, nakakapag-init ng ulo kasi ayaw talaga tayong tantanan. Lahat kayo gigipitin. Lahat kayo gugurgurin. Bakit kamo, mga palangga? Ginagamit ang inyong pondo, okay? Ginagamit ang pera ng bayan para magbayad o bayaran itong mga taong ito, okay? Bayaran itong mga pulis, bayaran yung mga general na hindi na makapagsalita o umayon sa taong bayan kahit na harap-harapang binababoy kayo, mga palangga. Kitang-kita pa sa sikat ng araw, okay? Dali lang. Okay. Na lahat kayo ay gugurgurin. Okay? Ngayon, nalala ninyo? Well, alam niyo na nakakarimarim yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kasi yung iba sa inyo ay pinababayaan na lang na ganituhin kayo. Okay? Okay? Now, naganituhin kayo ng gobyernong bangag. Wala nang batas, hindi na ginagalang. Ano na ang nangyari? Yeah, the fact na may order na ang korte na pinapaalis na dyan ang mga kapulisan sa loob ng KOJC compound
Nag-order na po, pero nakikita nyo walang habas silang nagtatanim ng ebidensya, nanggigipit, nagdudumi ang kanilang mga basura, gumagamit ng facility ng KOJC. Wala po sila ng pakialam sa batas. Wala silang pakialam na nakikita nyo sila sa buong mundo na ganyan yung ginagawa nila. Nagsabwatan na ang mga media. Nasungal-ngalan na ang mga hinayupak nila. Okay? Kaya sila walang pakialam sa inyo. Wala silang pakialam dahil sila ay kumikita ng pera. Okay? Lahat po gagawin nila. Lahat kayo gugurgurin sa pamamagitan ng kahit anong pamamaraan. Mapa-chemical man o kung ano pa man, 'di ba? 'Yun ang pwede nilang gawin sa inyo, pero syempre ay na natin 'yan, na-expose na natin 'yan sa inyo. So I don't think, na isa 'yan sa mga option pa nila. Pero pwede nilang gawin 'yan dahil nga demonyo sila. Pero syempre, mas what? Okay? Mas matibay ang inyong boses. Okay? Remember August 20? Kaya sabi ko, labanan natin yung fake news. August 20, mga palangga, 20 ba o dad? Kailan ko ba in-expose yun? Few days ago, nung in-expose ko sa inyo na itong pamangkin ni Bersamin at saka siya, according to our source, okay, ay may mga kasunduan, okay, may kasunduan kay Browner para what? Para i-appoint ang kanyang kamag-anak sa Court of Appeals. Ano ang sinabi ko sa inyo dyan? 10 million, okay? Ang halaga ng pagpapa-appoint dito sa mga justices sa Court of Appeal. True enough? Okay? Anong date to? 9 hours ago, yesterday, kaya mo yung sinabi ko sa inyo, bangag o Marcos names for CA justices, including military chief sister. Nagkamali ba ako? August 20, nakarating sa atin yung information na nagkabayaran sa Court of Appeals para magpwesto ng justices. O headline, 9 hours ago, Marcos names 4 Court of Appeal justices including military chief sister. President Bangag Jr. on Thursday appointed 4 new associate justices to fill vacancies in the Court of Appeals including the Sister of Armed Forces of the Philippines, Chief General Romeo Browner Jr. Nagkamali ba ako sa sinabi ko sa inyo? Yung nababasahin yung balita. Nagkamali ba ako? Ayon sa ating source, nagkabayaran, so wala ng dignidad yung mga justices sa Court of Appeals kung base sa ating information na nakuha, according to our source, yung mga nakapwesto dyan nagbayad. Yung mga matitinong justices, mga kababayan, ay hindi na makapwesto kasi nagbayad na at ipinupwesto ni Marcos Jr. dyan para yung mga kaso ng mga kritiko o hindi nila kaalyado, kapag nag-appeal ay wala nang saysay. Kasi bribery lang, lantaran. Di ba? Sabi nga natin, brazen, blatant ang kanilang pagsinungaling, ang pangaharas at pang-aabuso sa inyong lahat. Kaya kailangan yun nang lumabas, paulit-ulit natin, kailangan yun nang lumabas sa mga bahay ninyo. Titiisin nyo ba panghabang buhay na ganito ang ginagawa nila? Illegal lahat ang ginagawa nila dyan po sa Davao. Illegal lahat ang panggigipit sa inyo, mga kababayan. Sinisira ang property ng KOJC. Nagbubutas, binubungkal ang mga bubong, sinisira lahat. Ito ba ay gawain ng matinong gobyerno na wala po silang pakialam sa inyo? At kung kayo ay tatahimik lang, sabi ko nga, hindi malayong kayo ang susunod na gugurgurin. Wala nang batas sa Pilipinas, kaya dapat tuwakasan nyo na mga jutang ginemes na mga demonyong ito. Sobra na po ang kanilang pagwawalang hiya.
Oh, balikan natin yung panggugurgur nila kay Harry Roque. Kay Attorney Harry Roque. 'Di ba dinidiin nila na si Harry Roque ay abogado ni Cassandra Ong?